Mula sa Pampanga, kami ang pamilya ni Noe, bumabati ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Sa Diyos ang papuri. We love you pa. Ang Pasko ay sumapit dito sa aming tahanan sa Davao. Maligayang Pasko sa lahat. Iba talaga ang Pasko sa Pilipinas. Walang kasing saya. Ang Pasko ay sumapit dito sa aming tahanan sa Arizona, USA. Maligayang Pasko sa ating lahat. Ang Pasko ay sumapit mula sa Nuksan, sa Kibugdong, sa Maligayang Pasko sa ating lahat. Kahit sa ang dako ng mundo, iba pa rin ang Paskong Pinoy. Maligayang Pasko sa lahat. Ang Pasko po ay sumapit dito sa amin sa Abu Dhabi. Si Jesus ang tunay na diwa ng Pasko. Ang Pasko ay sumapit dito sa aming tahanan sa Cavite. Maligayang Pasko! Happy lang, bawal ang sad, dahil puno ng saya at pag-asa ang Pasko. Happy lang po! Hi! Kami po ang anak ni Nieves from Taytay Rizal at gusto po namin kayong batiin ng maligayang Pasko dahil ang Pasko ay dapat Happy lang, bawal ang sad. Dahil puno ng saya at pag-asa ang Pasko. Merry Christmas! Ang Pasko ay sumapit dito sa Jingyo. Sa kahit anong hamon ng buhay, laban lang. Dahil si Jesus ang ating sandigan. Merry Christmas! Ang Pasko ay sumapit dito sa Jingyo Koinonia Bible Study Group. Kahit sa anong hamon ng buhay, laban lang! Dahil si Jesus ang ating sandigan. Merry Christmas! Ang Pasko ay sumapit dito sa Las Piñas. Sa kahit anong hamon ng buhay, laban lang. Dahil si Jesus ang ating sandigan. Merry Christmas! Ang Pasko ay sumapit dito sa Las Piñas. Kahit anong hamon ng buhay, laban lang. Dahil si Jesus ang ating sandigan. Merry Christmas! Masaya ang Pasko basta kasama ang buong pamilya. Ang Pasko ay sumapit dito sa amin sa Paranaque. Merry Christmas! Ang Pasko ay sumapit dito sa Wheat, Minnesota. Maligaya ang Pasko dahil si Jesus ay dumating. Ang Pasko ay sumapit dito sa Wheat, Busan. Maligayang Pasko sa inyong lahat! Ang Pasko namin ay sumapit dito sa aming tahanan sa Tokyo, Japan. Pastor Obet po, At Sister Grace po ay mabati ng maligayang Pasko. Ang Pasko namin ay sumapit dito sa aming tahanan sa Hong Kong. Pastor Jun po. Sister Christy po, bumabati ng maligayang Pasko sa inyong lahat. Ang Pasko ay sumapit dito sa Wolfsburg, Germany. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Annyeong! Annyeong! At maring nagsasabi na tayo magsimba, magising at
Mateo Kapitulo 2, versikulo 9 hanggang 10. Pagkarinig sa bili ng hari, sila'y nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nanguna sa kanila mula pa sa silangan ay tumigil sa tapat na kinaroroonan ng bata. Ganoon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. Binigay ng Diyos ang kanyang ilaw upang akayin tayo sa maliwanag na landas ng buhay. A blessed Sunday, brothers and sisters, diyan sa Korea, sa Busan. Maraming salamat, Pastor Charlie, Sister Lisa, for giving me this wonderful time to spend Christmas with you, at least online, and to share part of your message sa pagdiriwang ng Pasko sa simbahan natin diyan sa Busan. Ang Pasko ay sumapit. So maraming tuwing darating yung Pasko, maraming mga simbolo ang ating nakikita sa ating kapaligiran. And one of those symbols ay yung symbol of the star. Yun nga yung binigay ni Pastor Charlie na for me to expand about para mapag-aralan sa oras na ito. Alam niyo yung star, yung bituin. Makikita natin ito na unang lumitaw para mai-relate doon sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus sa Matthew chapter 2. Particularly sa verses 1 to 12, basahin natin. In the time of King Herod, after Jesus was born in Bethlehem of Judea, wise men from the east came to Jerusalem, asking, "Where is the child who has been born, King of the Jews? For we observed his star at its rising, and we have come to pay him homage." When King Herod heard this, he was frightened, and all Jerusalem with him. And calling together all the chief priests, scribes, and the scribes of the people, he inquired of them where the Messiah was to be born. And they told him, "In Bethlehem of Judea, for so it has been written by the prophets." Pansin po natin dito sa paglitaw nitong star na ito na nagsisignify at nagbibigay sa kanila ng paalala na dumating na ang Messiah, ang tagapagligtas ng sanlibutan. Itong mga astrologers, sabi nila itong mga magi, they are, although meron silang dikit sa pagiging magician, but hindi sila yung the usual magician or astrologers, although ito warning lang, hindi dahil nasa Bible silang mga astrologers ay ini-endorse na ng Panginoon ang mga astrology, hindi ha. Pinakikita lang ng Panginoon dito na sa pagdating ng ating Panginoon, anuman ang iyong persuasion, sino ka man, anong klaseng tao ka pa man, may bahagi ka sa pagsilang ng ating Panginoong Hesus. At ito nga, yung star ay ipinakita sa kanila sa mahabang panahon at yun ang gumabay sa kanila upang hanapin kung saan itong Messiah na ipanganak. Star. Kaya ngayon, sa tuwing tayo magdiriwang ng Pasko, binibigyan ito natin ng napakalaking liwanag. Naalala ko dito sa Pilipinas, lalo sa Pampanga, napakarami ng mga parol at basic doon sa design ng parol ay star. Although alam natin marami ng mga variation, but basic pa rin sa parol ay star, and the more yung maliwanag, the brighter the parol, the star, parang nagiging festive at merry at masaya yung pagdiriwang ng pamilya, ng tahanan, kung saan doon isinabit yung parol. Kasi nga naman, itong Kapaskuhan natin, nagpapakita sa atin na ano man ang pinagdaanan mo at pinagdadaanan katulad nila ng mga panahon na yon, ang pagdating ng ating Messiah ay nagpapakita sa atin na ang buhay sa madilim. Dahil ng mga panahon na yon, for so many years, Israel has been in darkness. At hinihintay nila itong pagdating ng Messiah at itong coming nitong mga Magi. At sinasabi nga sa kanila, "We have seen the star." At gusto namin makita kung saan itong sinasabi ng kasulatan na sinisimbolo nitong star ang pagdating ng Messiah upang aming sambahin. So, sa Kapaskuhan, ano man ang pagdiriwang natin, ano man ganda nung star na isasabit natin, subalit
isinabit lang natin siya bilang dekorasyon, naging liwanag sa ating tahanan, naging sentro ng ating pagdiriwang, yung naliwanagan, yung lugar where we are having our parties, our Christmas parties. Pero wala sa puso at isipan ng bawat isa, bakit ba may parol? Ano ba sinisimbolo ng parol? Yung liwanag na ipinapakita niyan, yan ang liwanag ng ating Panginoon. Dahil ang sabi, si Kristo ang liwanag ng buhay. Sabi niya, I am the light of life. He who believes in me will never walk in darkness. At sa binasa natin, nandun yung mga Gentiles na talagang wala sila sa initial na plano ng Panginoon dahil dumating nga si Kristo para sa mga Hudyo. Nevertheless, the Gentiles had a very significant role in introducing the coming of the Lord sa ating mundo dahil nga doon sa kanilang paghahanap ng star. At doon makikita nila kung saan ipinanganak si Jesus. Nahandun din si Herodes na although sa kalahating Hudyo, kalahating ano pa man to, Hudyo, ano man, ay galit siya, ayaw niya, at ipapapatay nga niya itong mga mago, dinisim nga niya, sige, hanapin ninyo yung mga yung Mesaya, at ako'y magsasamba, sabi niya, pero ang katotohanan, kapag sinabi sa kanya ng kung magbabalik yung mga Magi sa kanya, papatayin niya sila, at matutuntun niya kung nasaan itong baby Jesus, at kanya rin papatayin. Alam natin ang istorya. After some time, pinapatay niya nga lahat ng bata dahil ayaw niya na mayroong pumalit sa kanyang paghahari. Dahil sabi, itong Messiah will rule, will be the King of the Jews. Ito yung magiging hari, ito yung sasambahin. Ayaw ni Herodes noon. Ang malungkot, ito yung mga chief priest. Ito yung mga scribes. Ang sabi nga ng scholars, kung saan lumitaw yung star, mga less than 5 miles lang ang layo kung saan nakita. Pinuntahan sila ng mga Magi, tinanong sa kanila, saan ba yung star? At sinabi pa nila yung prophecy sa Micah, kung saan yung sinisimbolo ng star, ang pagdating ng Messiah. Alam nila yun. Alam nila at malapit lang sila. Pero hindi nila pinuntahan. They miss the point of the coming of the Lord, giving them light, giving them salvation, na magbibigay ng liwanag sa kanila sa buong buhay. Mabuti pa itong mga Gentiles. Hinanap ang star, hinanap kung saan ipinanganak ang Messiah. At ikaw, kapatid, kayo mga kapatid, brothers and sisters sa Winbusan, as we now celebrate Christmas, tandaan natin, ang ating Panginoong Hesus ay totoong dumating. Nasa Biblia, ipinanganak siya at ipinakita ito nung pagdating muli nung star. Kasi hindi naman constant yung star na yan. Dumarating lang yung star na yan kapag i-guide yung mga Magi. Star that symbolizes yung Pasko, yung parol na atin ngayong isinasabit sa aming mga tahanan. May this parol na isinasabit natin, again, sinasabi ko sa atin na hindi lamang maging simbolo ng kaliwanagan para sa ating tahanan, bagkus kaliwanagan sa ating buhay. Katatagan sa ating pananampalataya at assurance that because God introduced Himself using a star, at yung star, nawala na yun eventually. Ang nanatili ay yung sinisimbolo ng star. Malungkot, maraming mga tao nagsasabit ng Pasko, ng parol, Pasko, pero wala na, naging dekorasyon na lang. The real meaning of the light that the parol gives, the light of the Lord, is no longer within yung kanilang kaisipan dahil nasa pagdiriwang na. So, again, Merry Christmas, maligayang Pasko mga kapatid. Tandaan natin si Kristo, ang liwanag ng buhay, ang parol na sinisimbolo ng kanyang bituin, ng kanyang pagdating, ay isang katotohanan na naranasan mo dahil nasa iyo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Mula sa kadiliman at sa kawalan, ikaw ang siyang liwanag na tumatalaw. Ako'y kailangan mo mula sa kalimlan. Ang buhay kong ito'y binigyan ng kulay. O Jesus,
galak at kapayapaan, sa'yo'y nasumpungan, iyong ipinangako, ika'y laging nandyan. O Diyos, pag-ibig mo'y tapat kailanpaman. O Jesus, ikaw ang liwanag sa lahat, na sa'yo'y humahanap. Pag-ibig mo'y iyong pinamalas, doon sa Kalbaryo'y buhay mo'y inilaan. O Jesus, ikaw ang liwanag sa lahat, na sa'yo'y humahanap. Pag-ibig mo'y iyong pinamalas, doon sa Kalbaryo'y buhay mo'y inilaan. Jesus, Jesus, ikaw ang liwanag. Mateo 2:11. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Mapagpalang araw po sa Win Busan. Ako po si Pastor Meregia, and on behalf of Word International Ministries Philippines, binabati ko po kayong lahat ng maligayang Pasko. Nawa maranasan po natin yung kapayapaan at kagalakan na dulot ng Kapaskuhan na ito, kahit alam ko po iba sa atin ay malayo po sa kanilang mga mahal sa buhay. Well, nakikigalak din po ako dahil sa kayo po ay nagsiselebrate ng tunay na diwa ng Pasko through this Christmas service with a theme, Ang Pasko ay Sumapit. And ako po ay naatasan na magbigay ng meaning ng letter A doon sa may word na Pasko, which refers doon po sa alay o regalo. Well, para po sa ating mga mananampalataya, ang Pasko po ay napakahalaga sa atin kasi ito rin po yung day na kung saan sineselebrate po natin yung kapanganakan ng ating Panginoong Yesus dito sa mundong ito. Isa po yung regalo ibinigay ng Diyos Ama sa ating lahat upang yung pinakaugat daw po ng problema ng sanlibutan na pinagmumuna ng lahat ng klase ng kasamaan ay mabigyan ng wakas once and for all at maalis din po tayo sa pagkakatali dito. Walang iba po kundi yung kasalanan. No? Now, Christmas reminds us that we have received the greatest gift from God, an expression of His great love for us. God, who has no beginning and no end, has entered our world. Nabuhay po siya ng kasama natin at ginusto po niyang gawin ito para maunawaan po niya yung lahat ng ating mga struggles as a human being. At yung kanya pong pagiging tao at pagiging Diyos at the same time, ang naging perfect sacrifice para po tayo na mga mananampalataya at tatanggap sa kanya birang Master and Lord sa ating buhay, ay hindi lamang po maipatawad yung lahat ng ating mga kasalanan, kundi maalis din po tayo sa kapangyarihan nito at tayo po ay maging malinis sa harapan ng ating Diyos Ama upang nang sa ganon, tayo po ay magkaroon ng magandang relationship sa Kanya. Lahat po tayo hindi po natin kayang gawin ito. We all cannot save ourselves. And praise God, yung ating pong Diyos Ama in His love and grace has provided it for all of us. Because of this great gift na binigay sa atin ng ating Diyos Ama, nagkaroon po tayo ng bagong buhay. Isang buhay na marunong nang kumilala
sa Diyos at marunong magmahal at sumunod sa kanyang utos. And alam niyo po, kapag kayo po ay nakatanggap ng ganitong katinding regalo sa inyong buhay, ano po kaya ang po pwede natin gawin? Well, the only thing na naisip ko po na maging great response natin dito sa regalo ibinigay sa atin, because it's not only the gift that is special, but it's also the giver of the gift special also. And so, marapat lamang po na hindi lamang natin pasalamatan natin ang ating Diyos ng taus-puso, kundi ingatan po natin itong natanggap natin na regalo to sa pamamagitan po ng atin pong pagbibigay ng pananampalataya sa Kanya ng buong puso. And so, pag pinag-usapan po natin yung Christmas, it's also a time, it's a reminder for us that this is a time of celebration and thanksgiving. Not only because ito po yung araw na kung saan nakakatanggap tayo ng maraming regalo o kaya merong bonus o kaya merong 13th month. It's a time of celebration and thanksgiving doon sa goodness and love na ibinigay ng Panginoon sa atin. Na kung di dahil po dito sa greatest gift na ito, tayo po ay nasa ilalim pa rin ng kasalanan. And we should not only do this once a year because God, hindi lamang po siya nagbibigay ng goodness and love niya sa atin during Christmas. His loving kindness, sinasabi po doon sa Lamentation, are new every morning. And so, that makes Christmas an everyday thing because every day, we need to respond with thanksgiving sa lahat po ng goodness and love na ibinibigay po ng ating Panginoon sa atin. And with that, gusto ko pong batiin uli ang bawat isa sa inyo ng Merry Christmas. God bless you all. Nagsisiawit ang mga anghel.
Lucas 2, verses 6 to 7. Habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya sa lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Kahit sa di kaya-ayang lugar, ang kaluwalhatian ng Diyos ay matatagpuan. Hello! Isang maligayang Pasko po sa bawat isa. Tuwing sumasapit ang Pasko, kakaiba ang damdamin. May masaya, may malungkot, lalo ngayon marahil Pasko ng pandemya. Ilan kaya ang may pagdiriwang dahil may isang sanggol na isisilang ngayong buwan, at ilan naman ang nag-aalala dahil marami na ang naging anak. Iba-iba ang mga dahilan. Tayo kaya naman, bakit ba laging kasama sa Pasko ang pagdiriwang? Marahil kung ako po ay hindi mananampalataya, kaisa rin ako doon sa tiningin lamang sa mga pagdiriwang. Pagdiriwang na may kasayahan, pagdiriwang dahil may bigayang. Paano naman kung wala? Hindi makatanggap ng regalo, malayo po sa pamilya, ano kaya ang damdamin? Di ba ang Pasko ay may bigayan? Di ba ang Pasko may kasayahan? Di ba ang Pasko si Kristo pinanganak sa isang simpleng paraan? Ito po ay sa isang sabsaban. Ano ba ang kapanganakan para sa isang sanggol? Big deal ba? Marahil tayo po ay mag-iisip. May pagkakataong bang mamili kung saan tayo isisilang? May panahon ba na tayo ay may pagkakataon na tayo ba ay sisikap upang maging masaya sa panahon ng Pasko? Tayo kaya ay nag-aasam na ang isang sanggol na ipapanganak ngayong buwan ng December ay isa pong blessing sa isang pamilya. Ito ang Pasko. Walang katiyakan, walang lugar, walang pagkakataon. Isa lamang ang pinapahiwatig. May isang sanggol na kasama sa Pasko para sa atin, at ito ay ang kaligtasan ng sangkatauhan. Mga kapatid, Pasko, sanggol, kasama, dahil sinabi po ng Isaiah, 9:7, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala, at siya'y tatawaging kahanga-hanga, tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan. Walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David sa kanyang kaharian. Ito ay ipinangako at ngayon ito po ay naganap, at marahil ang katanungan, Pasko, sanggol, ano ba ang dahilan? Ngayon pong Pasko ng pagdiriwang, ang iisa lamang na atin pong aabangan, ang sanggol ay naging makapangyarihan. Siya ay manunubos at siya ay muling babalik sa takdang panahon. Maligayang Pasko sa bawat isa sa inyo. Lucas Kapitulo 2, versikulo 9 hanggang 11. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ganoon na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon." Ang kagalakang dala ni Jesus ay kaligtasan para sa lahat na karapat-dapat ipagdiwang.
ang karangalan ng Pasko. Magandang umaga po. Merry Christmas po. Karangalan. Yan ang hanap ng tao. Yan ang hanap ng sanlibutan. Yan ang hinahanap ng bawat tao. Kaya masidhi ang pagnanasa ng tao para gumawa ng paraan at matanggap yan sa magitan ng pamulitika, palininlang, paninira sa kapwa, lahat ng klase ng paraan para siya ay magkaroon ng karangalan sa buhay. Noong isang araw, yung isa kong kapatid ay na-hack yung FB account niya. Dahil doon, nagkaroon ng paraan yung hacker na gamitin yun at yung GCash para humingi ng pera, utang, hingi ng etc. Buti na lang. At yung aking kapatid ay may karangalan at hindi naniwala yung mga tao kasi hindi naman siya yun yung hacker yun Ano ba yan? Mabibili ba ang karangalan? Ewan ko. Karangalan? Para saan? Yan ba ang karangalan ng panahon natin? O pwede rin naman siguro pakikipagkapwa-tao. Kaya nandoon po yung kawang-gawa, pagmamahal sa kapwa, gumagawa ka ng paraan para ikaw ay mapapurihan. Yan kasi ang nakapupuno sa damdamin ng tao, karangalan. Maging simple mga tao katulad nyo, tsaka ako ang hanap ay karangalan, honor. Dahil sa kahirapan ng nasa ng simpleng tao ay maayos na trato mula sa kapwa-tao. Bawal ang judgmental. Kaya ang Facebook, di ba, punong-puno ng mga litrato ng achievement, celebration, kasiyahan. Parang walang problema. Parang walang issue. Parang walang kulang. Pero alam naman natin, snapshot lang yun Ang hinahanap pala nila natin ay maraming papuri. Likes, hearts, puso, magandang comments, karangalan. Hungkag ang puso ng tao. Ang kulang, karangalan. Listen, karangalan na mula sa Diyos. Karangalan na Diyos lamang ang makapupuno. Kaya isang araw, ang Diyos ay bumaba mula sa kalangitan. Katawan tao, nagmistulang sanggol, sa isang payak na katayuan sa buhay, sa isang simpleng sabsaban, siya ay pinanganak sa simpleng nanay, kasama ang tatay. Pinanganak si Kristo Jesus. Dala ang kaluwalhatian ng Amang tunay, ang Diyos Ama natin sa langit. Glory to God in the highest, and on earth, peace, goodwill to men. Luke chapter 2 verse 40. Dinig natin yung verse na yon. At may mga awitin pa niyan. Yan ang sagot mula sa langit. Yan ang kaluwalhatian or glory of God. Kasi kapag ang glory of God ay dumampi sa sangkatauhan, ang resulta ay karangalan. Mga kapatid, maraming salamat sa Diyos Ama sa kanyang infinite knowledge and understanding. Binigay niya ang buhay ng kaniyang anak na si Jesus para ang tao ay makatikim ng ganap na karangalan sa pamamagitan ng kanyang kaluwalhatian. Yan ang magandang balita ng Pasko. The glory of God brings utmost honor to man. Hallelujah! Kasama natin ang Diyos. At dala niya ang higit, na mas mahalaga kaysa kayamanan, kaysa kagamitan, kaysa life luxury, kahit anumang material na wealth, pati properties na yan. Yan ang nakapupuno sa hungkag na puso ng tao, karangalan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Si Jesus ang karangalan na hanap sa sanlibutan. Tanggapin natin siya. Dala niya kaligtasan, kapayapaan, kagalingan, at tunay at ganap na kasiyahan. Si Jesus ang tunay na blessing ngayong Kapaskuhan. Merry Christmas po. Isang masaganang Kapaskuhan po sa inyong lahat, pati ng inyong pamilya. God richly, truly, richly bless you mga kapatid sa Win, South Korea. Maraming salamat po. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Rainier Camara. To God be all the glory.
Lucas chapter 2 verse 13, 14 at 20. At biglang lumitaw ang isang kalamian ng hukbunan langit na kasama ang anghel na iyon. Sila nagpuri sa Diyos at nagsabi, luwalhati sa Diyos sa katastaasan, sa lupa ay kapayapaan, sa mga tao ay kaluguran. At bumalik ang kapag-alaga ng tupa na nilulhati at pinupuri ang Diyos dahil sa lahat ng mga bagay na kanilang narinig at nakita, tulad ng pagkasabi sa kanila. Hello po, magandang umaga mga kapatid or whatever time it is in Win Busan. Annyeonghaseyo. Hello Win Busan as a whole. And Meli Kalisyo Maseo, no? Kalisyo Maso, no? Pinahirapan ko pa sarili ko. Pero in short, Merry Christmas from my family, from the Sirohales family, and even from Win Alabang family, and to a great extent, greetings as well from the Win Philippines. Kinagagala ko po na ako po ay naimbitahan to share with you this time as you are celebrating Christmas in your in that part of the globe in Busan right now. Kinagagala ko na ako ay it is both an honor and a pleasure to be invited and to be part of this group of sharers as you give color to your celebration of Christmas. Ang naiatas po sa aking paksa ay in this particular devotional or exhortation is the occasion or ang okasyon, ang tunay na pagdiriwang ng Pasko. In short, the true meaning of Christmas and how are we to celebrate it. No? Christmas truly is one of the most wonderful times of the year. I hope you would agree with me on that. For many, there are warm parties, cozy homes, fun traditions to celebrate, and gifts to be shared. It's a joyous time of celebration, and especially if you are from the Philippines, perhaps, ang sabi nga po nila, agree po ang lahat ang buong mundo nito halos, perhaps the Philippines has the longest celebration of Christmas. It starts pagpasok po ng Bear Month. September 1 pa lang ay kapag pinapatugtog na ng radyo si Jose Marichan on his legendary song, ay nagsisimula na pong magde-decorate, nagsimula na pong maghanda ang mga tao for the Christmas season. However, sometimes we get lost in the season and forget the reason why we are celebrating it. Nawawala po tayo dahil sa dami na po ng ating paghanda, sa dami po ng ating anisikaso, nakakalimutan po natin ang real spirit of Christmas. Among the hustle and bustle, our focus is lost and priorities are misaligned, to be exact. Most people can tell you the origins of Christmas, that it's a remembrance of the birth of Jesus Christ. Karamihan po naman, maski bata nga, alam nila na ang origin ng Christmas ay ang kapanganakan ng ating Panginoon Jesus. But either, that's the extent of their knowledge, either hanggang doon na lang ang kanilang alam, or nawawala po sila, naligaw po sila somewhere as they celebrate, naliligaw po sila dahil po sa kanilang kabisihan. No? Why do we truly celebrate Christmas? It's not Santa Claus or the Christmas tree, no matter how big or palakihan na po ngayon ang Christmas tree or pagandahan, or any other of the various traditions wrapped up into Christmas. Why do we celebrate this occasion? What is its true meaning? Mahalaga pong ating balikan na ang true meaning ng Kapaskuhan is the birth of Jesus, and meron pa hong underlying meaning of Christmas. Balikan po natin ang sinasabi sa Isaiah chapter 9 verses 6 to 7. No? If you are with me, please read your Bibles along with me. And let me read from the New Living Translation. For a child is born to us, a son is given to us, the government will rest on his shoulders, and he will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. His government and its peace will never end. He will rule with fairness
and justice from the throne of his ancestors David for all eternity. The passionate commitment of the Lord of heaven's armies will make this happen. For thousands of years, mankind waited for the coming of Christ, the Messiah. They longed for their King to arrive and free them from oppression. Ito po ang matagal na pong dinadalangin o inaasahan ng mga tao. The Old Testament is full of prophecies, including this one from Isaiah chapter 9. The Bible is full of scripture pointing directly to the one who would save mankind from their sins. When Isaiah described his coming, he described his coming as an infant, bilang baby. But this child would grow and establish a kingdom of righteousness forever. When we celebrate Christmas, we are celebrating the moment in history when prophecy was finally fulfilled. God came to be with us. Kaya in celebrating Christmas, we are also celebrating the salvation in Jesus. Because when Jesus came, He also left us with a gift of salvation. Ulitin ko po yun. Because when Jesus came, He also left with us with the gift of salvation. Ang regalo po ng ating Panginoon na hindi po mamahaling appliances or mamahaling gamit, kundi it is a lifetime gift, the gift of salvation. His birth is significant because of His death. For 33 years, Jesus lived a life free from sin so that He could be perfect sacrificial lamb for the atonement of our sins. On Calvary, Christ paid the price and overcame death so that we could have victory over sin and condemnation. So, when that precious baby was born and placed in the manger, it wasn't just another birth. Hindi lang po isang ordinaryong kapanganakan. It was the beginning of God's redemptive plan for humanity. Kindly take note, noong isinilang si Jesus at nilapag sa sabsaban, kaawa-awa pong sitwasyon. Ngunit doon nagsisimula ang redemptive plan ng ating Diyos Ama para sa lahat. An act He didn't have to take part in, but He chose out of love. Isang akto, isang bagay na hindi naman kinakailangan na pagdadanasin ng ating Panginoong Hesus, pero pinili po niyang gawin, pinili po niyang sundin dahil sa kanya pong pag-ibig sa bawat isa sa atin. Ang sabi po ni Pablo sa kanya pong epistle, in your relationship with one another, have the same mindset as Jesus Christ. Philippians, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Rather, He made Himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man. He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Therefore, sabi po sa Philippians 2:5-11, sa last part ng passage na ito, therefore God exalted Him to the highest place and gave Him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. This very act of humility and His choice to die on the cross is cause for bowed knees and lifted hands. I know the busyness of the season can cause time to fly, and before we know it, the holiday has passed and we have forgotten to celebrate why we are celebrating it in the first place. But don't get sidetracked. As I've said earlier, huwag po tayong maligaw. Get the perspective. Choose reverence and give honor where honor is due. Take this holiday season to celebrate the true meaning of Christmas by glorifying the one who gave it all. A child was born in humble circumstances, and His sacrificial death reflected the same. However, both were significant for us, humanity. Without the death of Christ, salvation isn't possible. And without His birth, neither is it possible. Jesus is coming to earth that night, changed everything,
and it's a moment we should celebrate with all of our hearts. Certainly, enjoy the parties, the foods, and the gifts, but don't forget to point your heart, family, and those around you to Christmas' true meaning. And the true meaning is this: Christ came with a plan for our salvation. Christ came with a plan for our salvation. Muli, annyeonghaseyo at Merry Christmas to all of you, Win Busan family. God bless you.